Pero ngayon pa lang, pumalag na ang ilang senador, kabilang ang kapatid ng Pangulo at isang dating PNP chief. Nakatutok si Mav Gonzales. Git din ni Sheila Go, hindi siya konektado sa Pogo sa Bamban Tarlac. At nakatutok, isinailalim sa Witness Protection Program ang kapatid ni June Villamor, ang nasawing umano'y middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Ayon sa Department of Justice, may palitan ng mensahe ang dalawa na pwede raw maging ebidensya sa kaso. Tinutukan yan ni Ian. Iginit ni Vice President Sara Duterte na meron na umanong nabalangkas na flood control master plan ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, nagbitiw ang bise ng panibagong patutsada laban sa mga lider ng bansa. Bagamat walang tinukoy na pangalan, sabi ng bise, ang mga pinuno ay hindi raw dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Nakatutok si Marisol Abduraman. At kakapasok lang po na balita, binawi na po ng National Grid Corporation ang red alert sa Luzon Grid na dapat ay iral hanggang alas 8 ng gabi. Pero naka-yellow alert pa tayo hanggang alas 8 ng gabi. Sa kabila ng mga hinarap na hamon, may isang taong may tuturing na susi ng GMA Network sa mga natamo nitong tagumpay. Si Attorney Felipe L. Gozon o mas kilala bilang FLG. Kaya sa kanyang pagre-retiro, atin pong balikan ang kanyang makulay na buhay at puso para sa kapwa na naging daan para maitaguyod ang Kapuso Network. 4 na lalawigan po ang isinailalim sa Alert Level 4 ayon kay Presidential Spokesman Carlo Nograles. Inaprubahan ngayong araw ang Alert Level 4 sa Kalinga, Ifugao at Mountain Province sa Cordillera Administrative Region. Gayon din sa Northern Samar sa Visayas. Nasa Alert Level 3 naman po ang Apayao, Puerto Princesa City at Masbate sa Luzon. Gayon din sa Siquijor, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Lano del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Alert Level 3 rin ang Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao del Norte, Maguindanao at Basilan. Epektibo po yan simula bukas hanggang sa katapusan ng Enero. Nagsalita sina Senador Bong Revilla at DILG Secretary Benhur Abalos sa naging pagbisita nila kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City nitong Sabado. Ayon kay Revilla, 24 sa higit na 900 opisyal ng pulisya ang hindi pa naghahain ng courtesy resignation ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos. Nangako si Vice President Leni Robredo na pabibilisin niya ang rehabilitasyon ng Marawi na winasak ng giyera noong 2017. Sabi naman ng kanyang katandem na si Senador Kiko Pangilinan, mas malaki pa ang maitutulong nila ni Robredo kung pareho silang mananalo sa eleksyon. At yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Andama na ang excitement at school spirit sa Arellano University at Emilio Aguinaldo College na nagsagawa ng pep rally para sa pagbubukas ng NCAA Season 100. Nakatutok si JP Soriano. Tumulok na pa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit bukas. Bago umalis, tinuldukan na niya ang pag-asa ng ilan na ma-extend sana ang deadline ng PUV modernization. Ipinatawag ng China ang mga ambasador ng Pilipinas at Japan sa Beijing, kasunod ng trilateral meeting ng mga leader ng Pilipinas, Japan at Amerika. Sinagot din ng China ang matapang na joint statement laban sa kanila kasunod ng pulong. At nakatutok si JP Soriano. Sa pang-religious group ang pinaimbestigahan sa Senado dahil sa umunoy pang-abuso sa mga menor de edad na babae. Yan po ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibulo. Abiso po sa mga motorista ngayong Payday Friday, posibleng magdulot ng traffic ang paglilipat ng tunnel boring machine na gagamitin para sa Metro Manila Subway Project. Ang sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA, ang makapal na usok at abo na ibinuga ng bulkan kanina ay nagdulot na ng nakasusulasok na ashfall sa maraming probinsya. At nakatutok si June Ibinida online ni Senador Robin Padilla ang kanyang bad boy vault na naglalaman ng mga koleksyon niyang baril. Magkaiba ang paliwanag ng isang legal expert at ng PNP sa kung pwede ba yan sa isang convicted. Nakatutok si Ngayon,